Sa naganap na ika-4 na SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., tinalakay niya ang seguridad ng pagkain sa bansa. Ang pangunahing kaniyang ipinagmalaki ay ang katunayan na pagbaba ng presyo ng bigas. Anya, kaugnay nito ay hindi na maaagrabyado at malulugi ang mga magsasaka. Ayon pa sa kanya, ito ay napatunayan na at laganap na sa 3 isla ng Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao tulad ng San Juan, Davao, Pangasinan, Cavite, Occidental Mindoro, Cebu, Bacolod, maging sa Guimaras, Siquijor at Davao del Sur. Batay sa Pangulo, pinataas rin ang produksyon ng palay, saging, bawang, sibuyas, pinya at iba pang mga agricultural products. Gayon din ang pamimigay ng bangkang yari sa fiberglass para sa mangingisda. Saad ni PBBM, mula nang magsimula ang Administrasyong Marcos, mahigit 8.2 milyong magsasaka at mangingisda ang nakatanggap ng tulong. Gayunpaman, lalo pa raw paiigtingin ng mga programa ng pamahalaan upang marami pang mamamayang Pilipino ang matulungan. Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Kaugnay na balita, malinaw namang direktiba ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA ang tungkol sa mga trader na nanloloko sa mga magsasaka. Kanyang iminungkahi na ang sino mang magmanipula ng presyo tulad ng palay o ng bigas ay hahabulin. Anya, sa Administrasyong Marcos, ito ay ituturing bilang economic sabotage. Sa natapos na SONA ni Pangulong Marcos, tinalakay rin ang mga infrastruktura na natapos sa ilalim ng kanyang termino. Ating alamin ang buong detalye mula kay Chloe Fajardo. We are not building only for today. We are building also for tomorrow. Ito ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. sa SONA 2025 ukol sa mga proyektong makukumpleto pa lamang pagkatapos ng kanyang termino. Ang pagsasaayos ng MRT, LRT, Guadalupe Bridge at PNR Dalian ay kanya ring natalakay. Nabanggit din ng Pangulo na sa susunod na taon, ang extension XLEX ay matatapos na at ang dating 4 na oras na biyahe mula Batangas hanggang Quezon ay magiging 1 oras na lang. Ayon naman sa Pangulo, ang internet wifi connection ay kailangan na sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Nasa 19,000 wifi site at 1 milyong SIM card na may data ang naipamahagi na sa mga paaralan na nasa liblib na lugar. Anya, mas paigtingin pa na maisulong ang free internet wifi sa buong bansa. Siniguro din ni Pangulong Marcos na hindi palalampasin o papayagan ang mga katiwalian, kapalpakan sa disenyo, mababang kalidad ng mga materyales at pag-antala sa paggawa ng mga proyektong planong ilunsad. Sa mga proyekto, hindi natin papayagan at palalampasin ang mga katiwalian sa pangangasiwa. Ang kapalpakan sa pagdisenyo at sa pagkakagawa, ang mababang kalidad at marupok na materyales, ang pagkaantala ng proyekto at ang kapabayaan sa tamang pagmentina at pagkumpuni. Chloe Fajardo, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, formal nang nanumpa ang mga senador ng 20th Congress sa pagbubukas ng bagong kongreso nitong Lunes, July 28. Kaugnay nito, napanatili ni Senate President Francis Escudero ang kanyang posisyon sa Senado. Gayon din si Senate President Pro Tempore Jose Pimentel Ejercito Jr. o Jinggoy Estrada. Ang detalye tunghayan sa aking ulat. Formal nang nanumpa ang natitirang 12 senador kasama ng mga bagong halal para sa pagbubukas ng 20th Congress ngayong Lunes, July 28. Makaraan nito ay agad na rin nilang inumpisahan ang botohan para sa itatalagang tagapangulo ng Senado.
Una na sa mga nomina para sa posisyon ng Senate President ay si Senator Francis Cheese Escudero na sinuportahan ni Senator Joel Villanueva, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Ronald De La Rosa at Senator Rafael Rafi Tulfo. Habang sina Senator Juan Miguel Zubiri at Senator Loren Legarda naman ang nagnomina para kay Senator Vicente Tito Soto III. Matapos makakuha ng 19 na boto ay muling hinalal bilang Senate President si Senator Escudero habang 5 boto naman ang nakuha ni Senator Soto. Bunsod nito, pamumunuan ni Senator Soto ang minority block ng Senado kung saan kaniyang tinanggihan ang formal na panunumpa sa posisyon. Una nang ipinahayag ni Senator Risa Hontiveros ang kanyang desisyong manatili sa minorya sino man ang mamuno rito. Yan ay nakadedicate sa pagsiguro na nasusunod ang rules of the Senate at ang tradisyon ng institusyong ito. Yan ay nakatalaga sa pag-fiscalize at pag-check and balance. Yan ay nakatalaga sa puspusang pagtatrabaho para sa ating mga kababayan. Habang sina Senator Bam Aquino at Senator Kiko Pangilinan naman ay nagdesisyong umanib sa majority block. At para naman sa posisyong Senate President pro tempore, muli ring naihalal sa posisyon si Senator Jose Pimentel Ejercito Jr. o Jinggoy Estrada para sa 20th Congress. Habang humalili naman bilang chairperson ng Committee on Rules si Senator Joel Villanueva. Samantala, gaya ng sa Kamara, walang naganap na red carpet walk sa Senado para sa pagbubukas ng sesyon. Mula rito sa Pasay City, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kaugnay na ulat, ilan naman sa mga re-elected 20th Congress Senators ang napanatili ang kanilang posisyon sa committee chairmanship. Alamin kung sino-sino sila mula rito. Matapos formal na ilabas nitong Martes ang committee chairmanship ng mga senador para sa 20th Congress, ilan sa mga ito ang napanatili ang pamamahala sa kanilang komite. Kabilang sa mga napanatili ang posisyon ay sina Senator Rafael Rafi Tulfo para sa Migrant Workers at Public Services, Senator Christopher Bongo para sa Sports, Youth at Health and Demography, Senator Amy Marcos para sa Foreign Relations, Senator Robin Hood Padilla para sa Public Information Mass Media, Constitutional Amendments and Revision of Codes, at Cultural Communities and Muslim Affairs, Senator Ronald De La Rosa para sa Public Order and Dangerous Drugs, at Senator Mark Villar na nare-elect bilang chair ng Public Works. Gayon din ang half-brothers na sina Senator J.V. Ejercito at Senate President pro tempore Jinggoy Estrada na kapwa na panatili ang chairmanship sa National Defense at Local Government Panels. Bagamat may ilang pagbabago sa chairmanship, gaya ng nagdaang kongreso, 4 na komite pa rin ang hawak ni Senator Alan Peter Cayetano habang 3 naman ang sa kapatid nitong si Senator Pia Cayetano. Samantala, ang 2 nagbabalik Senado at mga pinuna sa pag-anib sa majority block na sina Senator Bam Aquino at Senator Kiko Pangilinan ay nakuha ang desired chairmanship para sa Basic Education at Agriculture. Habang Accountability for Public Officers and Investigations of Blue Ribbon Committee at Trade, Commerce and Entrepreneurship naman ang kay Senator Rodante Marcoleta. Ang neophyte senators naman na sina Camille Villar ay nakuha ang Environment, Natural Resources and Climate Committee at Senator Erwin Tulfo para sa Games and Amusement at Social Justice, Welfare and Rural Development. Si Senator Sherwin Gatchalian naman ngayon ang may hawak ng Finance Committee na isa sa key position na tututok sa budget deliberation. Samantala, tanging si Senator Lito Lapid lamang ang hindi nabigyan ng committee chairmanship sa majority block. Sa tradisyon, may karapatang pumili ang mga majority lawmakers para sa napupusuan nilang komite, habang ang miyembro namang nasa minorya o minority block ay maghihintay lamang kung sila ay mabibigyan ng komite na kanilang pamumunuan. Kabilang sa blocking ito na pinamumunuan ni Senator Vicente Tito Soto III ay sina Senator Risa Hontiveros, Senator Panfilo Lacson, Senator Juan Miguel Zubiri at Senator Loren Legarda.
Si Soto ay otomatikong naupo bilang minority leader dahil siya ay nanomina sa posisyong Senate President, ngunit bigong maipanalo ang posisyon sa 5 boto. Sa kasalukuyan, wala pang mga senador mula sa minorya ang naatasang mamuno sa alinmang committee chairmanship sa bagong bukas na Kongreso. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ilang mga senador naman gaya ni Senator Juan Miguel Zubiri at Senator Kiko Pangilinan ang nagsusulong ngayon ng isang resolusyon upang himukin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyang ipatigil ang operasyon ng online gambling sa bansa. Bagamat hindi nabanggit ng Pangulo ito gaya ng ginawa niya noong nagdaang SONA sa Pogo, kumpiyansa si neophyte Senator Erwin Tulfo at bagong chairman ng Games and Amusement Committee na titindig ang kanyang panel, gayon din ang ilang senador sa pagban ng online gambling. Samantala, binatikos naman ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP ang pagkor dahil nasasayangan sila sa kita ng naturang pasugalan. Ayon sa CBCP President na si Cardinal Pablo Virgilio David, hindi dapat manguna ang kita sa moral duty. Matapos ang naging ika-4 na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi na dismaya ang mga kongresista sa mga isyong kanyang tinalakay at mga proyektong kanyang nais ipatupad sa bagong yugto ng Kongreso. Para sa detalye, tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. For me, that is excellent. Very truthful. Very truthful. He was able to share all the accomplishments and he was able to share as well yung mga shortcomings ng administration. No? Ito ang naging pahayag ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro matapos tanungin ukol sa naging SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Aniya nararapat rin ang minungkahi ng Pangulo na ibalik sa LOA ang pamamahala sa tubig. Bukod pa rito, ayon kay ML Party List Representative Laila de Lima, aniya ang pinakamagandang pahayag ng Pangulo rito ay ukol sa flood control. Binigyan din niyang nararapat isulong ang pananagutan sa mga sangkot sa korupsyong nagdudulot ng problema sa baha at mga anomalya sa water districts. Panagutin yung mga opisyal, kasama na yung mga kontraktor, yung sa bakit ganon. Sa bilyon-bilyon ang mga ginasta sa flood control projects, pero ganyan lagi. Wala namang nakikita tayong parang proof. Umaasa din ang kongresista na magkakaroon ng konkretong epekto sa masa ang mga nasabing pahayag sa kamakailang sonang naganap. So yung mga good sides, yung mga positive, yung iba doon parang mahirap pang paniwalaan hanggat makita talaga natin at maramdaman ng ordinaryong mga mamamayan na meron mga ganon na mga magagandang proyekto. Samantala, ang naging rating naman ng SONA para kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, 8.5. Dahil nakita naman natin, no, marami naman siya mga natalakay talaga na napakahalaga. At yung mga yan, inaantay kong narinig ko. Kagaya po yung problema natin sa baha. Yung binanatan niya, itong mga programa sa flood control, isa pa, yung problema sa yung isa kanyang stand sa Isabong. ika ng kongresista, kinagagalak niya din ang free wifi para sa mga mag-aaral at natalakay ang halos pangangailangan ng bawat sektor. Sang-ayon din rito si Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong dahil sa naging bahagi sa expanded coverage ng PhilHealth na natatamasa ng mga mamamayan. Sa kabuuan, naging sentro din sa nasabing SONA ang pagmumungkahi ng Pangulo na isantabi na ang pagkakaiba at magkasundo lalo na sa tungkuling sinumpaan para sa taong bayan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, ipinagdiwang nitong Miyerkules sa Pilipinas ang ika-78 taong selebrasyon ng pagkakatatag ng Chinese People's Liberation Army. Ang kaganapan tunghayan sa aking ulat.
Sa ika-78 taong anibersaryo ng Chinese People's Liberation Army ngayong taon, ipinagdiwang ito hindi lamang sa Republika ng China, kundi pati na rin sa mga bansang patuloy na nagpapahatid ng suporta sa organisasyon. Ang Liberation Army na ito ay militar ng Chinese Communist Party at ng China na binubuo ng 4 na serbisyo, ang Ground Force, Navy, Air Force at Rocket Force na may 4 na sangay, ang Aerospace Force, Cyberspace Force, Information Support Force at Joint Logistics Support Force. Nitong Miyerkules, July 30, isa ang Pilipinas sa mga nagdiwang ng selebrasyon kung saan nasa 300 panauhin ang inimbitahan upang makisalo sa pagdiriwang na ginanap sa isang hotel sa Taguig. Ang kaganapan ay dinaluhan ng ilang uniform personnel mula sa iba't ibang nasyon bilang suporta sa pagkakatatag ng organisasyon. Nagpahatid din ng suporta ang ilang ambassador at mga federasyon gaya ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated. At para formal na umpisahan ang pagtitipon, nagbigay ng pamuklat na mensahe si Republic of China Ambassador to the Philippines, Wang Shilian. We must resolutely oppose hegemonism and power politics and work together to promote global peace and shared prosperity. Our world is undergoing profound changes unseen in a century. It has entered a new era of turbulence and transformation marked by the resurgence of unilateralism and protectionism, and widening deficits in peace, development, security, and governance. In response, Chinese President Xi Jinping has launched the initiative of building a community with a shared future. Kasabay nito ay inspirasyon naman ang hatid ng Republika ng kanilang ipakita ang strong army forces at advanced technologies ng kanilang sandatahang lakas. Gamit ito hindi lamang sa pangseguridad na proteksyon sa kanilang bansa, kundi para na rin sa kanilang mga programang layunin ay tumulong sa iba't ibang nasyon. Upang opisyal na simula ng kaganapan, pinangunahan ni Ambassador Wang ang tradisyong wine toast, simbolo ng pagkakaisa, patuloy na magandang samahan at koneksyon sa pagitan ng mga panauhin. Samantala, bukod sa founding anniversary, kanila ring ginunita ang ika-80th anniversary ng pagkapanalo ng China laban sa marahas na puwersa ng Japan at World Anti-Fascist War. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, 37 death toll na iulat matapos ang pananalasa ng habagat at ng 3 bagyo. DOH, nilinaw na 87 na ospital lamang ang sakop ng no-balance billing policy. Palpak at umano'y ghost flood control project sa infrastruktura uusigin ng Marcos administration. PBBM, nagbigay babala para sa mga trader na nais manlamang sa mga magsasaka. Mga senador ng 20th Congress, formal nang nanumpa sa tungkulin. At ika-4 na sona ni PBBM, naging katanggap-tanggap ayon sa ilang kongresista. Patas at pantay na balita, komprehensibeng ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.